Good morning po sa inyo lahat. Pakibati naman yung katabi ng good morning. Ayan. Para buhay na buhay ngayong araw ng Lunes. No? Kanina po habang kayo ay nag-action song, no? Sabi ko, Monday na Monday. Hindi ko alam kung tinatamad pa o talagang ganun talaga sa unang oras, no? My life is in, ganun lang. Hindi ko alam kung bakit kung andito si Tita Del, siguro papagalitan kayo nun, no? Ayaw na ng ganyan lang ang galaw. Gusto niya yung malaking-malaki ang galaw, no? Pero ganun pa man, sana yung Monday natin ay laging masigla, no? Dahil ito yung buong linggo na pagkatrabaho na talagang laging nagsisimula sa Diyos, sa salita ng Diyos, at yan yung magiging guide ninyo lagi at araw-araw na lagi nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, no? Kaya dapat lagi kayong masigla every time na meron kayong prayer meeting na katulad nito. Kaya pag nilayan natin yung gospel na binasa sa atin ngayon at ito yung baunin natin sa loob ng isang linggo kung paano tayo ay makasusunod sa ating Panginoon. Sabi sa gospel, sabi ng scribe, no? Sabi ng isang skriba, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pumunta. No? Siguro magandang isipin natin yung salitang iyon. Sasama ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Siguro yung scribe, hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Basta sumusunod lang siya dahil ang daming ginagawang mabuti ni Kristo, ang daming naniniwala kay Kristo, ang daming natutulungan ni Kristo, at siguro masaya siya doon na nakikita niya. At sabi niya, Lord, kahit saan ka pumunta, sasama ako. Anong sagot ni Kristo sa kanya? Sabi ni Jesus sa kanya, Teka, sasama ka sa akin, susunod ka sa akin, pero wala akong bahay, wala akong pampasweldo sa'yo, wala akong maibibigay sa'yo. Buti pa yung mga asong gubat, yung mga ibon, may bahay yan. Pero kapag sumama ka sa akin, wala akong ganyan. Wala kang makukuha. Kung gusto mong yumaman, hindi ka yayaman sa akin. Kung gusto mo ng malaking sweldo, pag sumama ka sa akin, hindi ka magkakaroon ng malaking sweldo. Gusto mo pa bang sumama? No? Kaya sabi ng Panginoon at sinasabi ni Kristo, lahat ng mga bagay ng inaasahan mo, wala ako niyan. Kaya wala kang hahanapin na baka gusto mo komportableng buhay, baka gusto mo maraming pera, baka gusto mo makuha mo lahat ng gusto mo sa buhay, wala ako niyan. Ang tanong ni Jesus, sasama ka pa rin ba? Susunod ka pa rin ba sa akin? Kaya yung isang alagad, nung marinig yun, sabi ng isang alagad, Teka lang, no? Wala palang gano'ng makukuha. Kaya sabi niya, Lord, pwede bang umuwi muna ako ng bahay namin para ilibing ko muna yung patay namin? No? Anong sabi ni Jesus? Let the dead bury their dead. No? Parang sinabi siguro niya sa sarili niya, ay, wala pala ako makukuhang maganda dito. Uuwi muna ako. Magpapaalam muna ako. At parang sinasabi ni Jesus, dapat sa pagsunod sa akin, hindi lamang iisipin mo kung ano yung makukuha mo, pero dapat yung pagsunod sa akin, dapat yan ang buhay mo. Dapat yan yung priority mo. Kaya nga po, alam nyo, nung binabasa ko itong gospel na ito, ang unang pumasok lang sa akin talaga, yung laging motto o sinasabi ni Tita Del sa atin. Ano lagi sabi ni Tita Del? Una, lagi ang Diyos. No? Lagi niya pa ulit-ulit sinasabi yan. Dapat una lagi ang Diyos. At marigay sa gospel, yan din yung sinasabi sa atin. Kahit na hindi komportable yung buhay, kahit na hindi makukuha yung lahat ng gusto mo sa Diyos, dahil wala namang yung material na bagay na maibibigay sa iyo, pero uunahin mo yung Diyos kasi yan ang dapat buhay natin. At sa pagsunod natin sa Panginoon, lagi mong isipin, laging mayroong sakripisyo. Hindi ka makakasunod sa Diyos kapag hindi mo niyakap yung krus ni Kristo. Kasi bahagi ng pagsunod sa Diyos ay krus ni Kristo. Hindi mo pwedeng nakahiwalayan.
Hindi ba pwede sabihin mo, Lord, susunod lang ako sa iyo basta walang hirap. Susunod ako sa iyo basta walang pagsubok. Lord, susunod lang ako sa iyo basta lahat maayos lang. Pag hindi na ako nakakaranas ng kaayusan, aalis ako. Hindi. Ang pagsunod kay Kristo, kasama pati krus ni Kristo. Dahil nung ibinigay ni Kristo yung kanyang buhay sa atin, kasama pati yung krus na kanyang pinasan. Kaya kapag sumunod ka sa Diyos, pati yung krus niya, yayakapin mo. At yan sinasabi din ni Pope Francis, para ikaw ay maging isang mabuting Kristiyano, kinakailangan pati ang krus ng Diyos, handa kang yakapin. Kasi sa bawat pagsubok ng buhay, sa bawat pagsunod natin sa Diyos, laging mayroong sakripisyong nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po, kahit naman sa trabaho di ba? Kahit na sa trabaho na mayroon tayo ngayon, kahit ang posisyon mo'y mataas o hindi mataas ang posisyon, lahat yan, magsasakripisyo ka para magawa mo ng maayos ang iyong trabaho. Hindi naman porke sabihin mo, ay, mas mataas yung mom ko, alam na niya gagawin niya, mataas ang posisyon niya, siguro magaan na lang ang buhay niyan. Hindi. Mas stressful nga yung mga mas may posisyon Kasi mas maraming demand. At mas sabihin niyo, pare-pareho na nakararanas ng mga pagsubok sa buhay. Pare-pareho makakaroon ng sakripisyo para lamang magawa mo ng tama yung mga bagay na alam mong ginagawa mo sa iyong pagtatrabaho. Kaya nga kahit sa kumpanya, iisipin ninyo, bawat araw na pagpasok ninyo sa kumpanya, kung kayo ay gagawa ng mabuti, kayo ay sumusunod sa Diyos. Kahit minsan mahirap na inyong ginagawa, nagsasakripisyo na kayo sa inyong ginagawa, yan ay mabuti pa ding pagsunod sa Diyos. Kaya anong itinuturo sa atin ng gospel ngayon? Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, una mong isipin, dapat handa kang magsakripisyo. Dapat handa kang magsakripisyo kung gusto mong sumunod sa Diyos. Kapag hindi ka handa na mag-sacrifice, maaaring hindi ka makasunod ng tama. Yan ang una mong iisipin. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kung gusto mong unahin lagi ang Diyos, dapat handa kang magsakripisyo. Kasi bahagi yan ng pagsunod sa Panginoon. Kaya nga sasabihin ng Diyos, hindi siya madali. Hindi madaling sumunod sa akin. Dahil marami kang pagdaraan ng hirap. Pero masaya. At yun naman ang i-assure ng Diyos sa iyo. Kung susunod ka sa akin, sigurado magiging masaya ka sa iyong buhay. Kahit may sakripisyo yan, mararanasan mo yung kaligayahan ng buhay. Alam po ninyo, nung Friday, ako ay lumipat na ng bago kong assignment. Kung last 6 years, nandiyan lang ako sa likod. Diyan lang ako sa tabi nitong head office. Ngayon, nandun na ako sa tabi ng bahay ni Tita Del. Nasa Rojas District na ako. Nandiyan na ako. Malapit na po ako sa St. Peter. Ako na po may sakop ng St. Peter, Quezon Ave. At alam niyo, dumating lang ako nung Friday. Grabe ang tawag ng St. Peter sa parokya. Kulang na lang, lahat ng schedule ko, puro misa na lang sa patay. Uubusin talaga yung buong oras ko, yung buong araw ko, halos sunod-sunod. Kaya nga magpapaalam na ako sa mga magkakapatid, hihingi na ako ng parking space. Kasi parang halos nandun na lang ako buong araw. Pero ito yung bago kong assignment. Diyan na po ako napunta sa Holy Family sa Rojas District. Kaya sakop ko na ang St. Peter, Quezon Ave ngayon. At sabi ko sa aking sarili, bagong assignment na naman. Bagong mga community na naman. Halos kahapon, buong linggo, wala akong ginawa kung hindi magpakilala sa lahat ng misa para malaman ng mga parishioner ko na ako na yung bagong pari nila. At laging pumapasok sa isip ko, ito na naman yung bago kong community. Ang hirap na naman ng buhay na ito kasi sa simula, magpapakilala ka, aalamin mo kung tatanggapin ka ng tao, ibibigay mo lahat ng yung gagawin para masabi mong talagang tama yung paglilingkod mo.
Magsisimula ka ulit sa umpisa. Mas madali sana kung pagdating mo, okay na lahat, kilala ka na, dire-diretso na yung trabaho. Hindi. Magsisimula ulit. Pero may iba dyan, baka hindi ka papansinin. Baka sabihin sa'yo agad, sungit naman nung pare, pero hindi mo pa naman nakikilala. Marami kang maririnig. At sasabihin mo, ganyan sumunod sa Diyos. Magsasakripisyo ka kahit na sabihin mo, after 6 years, lipat ka na naman. After 3 years, ililipat ka na naman. Para pag inisip mo, nakasettle na ako sa isang parokya, kinakailangan ko na namang umalis. Sacrifice. Isasakripisyo mo ang lahat. Kasi ganun ang pagsunod sa Diyos. Pero, naisip namin, kahit palipat-lipat man kami ng assignment, bagong community lagi yung aming nakakausap at nakakasama, masaya kami sa aming ginagawa. Kasi ganyan tumawag ang Diyos. Ibibigay sa iyo panibagong gawain, panibagong paglilingkod, magsasakripisyo ka ulit ng panibago, pero bawat ginagawa mo dahil sumusunod ka sa Diyos, nagiging masaya yung paglilingkod. Nagiging maayos yung paglilingkod. At ganyan itinuturo ng Diyos, kapag ikaw ay nagsasakripisyo sa pagsunod sa Kanya, sigurado hindi ka naman pababayaan ng Diyos. Sigurado hindi ka pababayaan ng Panginoon. Alam nyo, pag ito yung naaalala ko lagi, ang una talagang pumapasok lagi sa akin, ganyan ang nangyari sa buhay ni Tita Del. Yan yung napakakongkretong larawan sa akin na talagang hindi pababayaan ng Diyos. Imagine, hindi naman natin inaasahan kung ano yung mangyayaring ganyan. Pero yung pagalingin ka, pagkatapos ng nangyaring ito, yung magkaroon ka ng total healing, sasabihin mo, ang daming sinakripisyo kasi ni Tita Del. Ang dami niya kasing ginawang mabuti. Ang dami niyang oras na inilaan para sa Panginoon. Pero kayang gumawa ng Diyos ng lahat para sa isang taong naniniwala, sumusunod at nagsasakripisyo sa Kanya. Imagine, no? Magkaroon ka ulit ng maayos sa pangangatawan, magkaroon ka ulit ng magandang disposisyon sa buhay. Parang pag-isip mo, parang hindi naman dumaan sa kung ano nangyari sa kanya. Pero yun yung sakripisyong ibinigay niya. Yun yung inalay niya. Yun yung ganawa niyang pagsunod. Lagi niyang inuuna ang Diyos. Kaya sa bandang huli, ang Diyos din ang gumagawa ng mabuti para sa atin. Pag nakikita ng Diyos kung gaano ka kahalaga, kung pag nakikita ng Diyos kung gaano kahalaga ang Diyos sa buhay mo, ginagawa mo ang inuutos ng Diyos, nagsasakripisyo ka para sa Panginoon, para makasunod ka sa Kanya, priority ng buhay mo ang Diyos, sa bandang huli, ang Diyos din ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na magpapasaya at magpapalakas sa ating buhay. At yan yung maganda na itinuturo ng Panginoon. Hindi madaling sumunod. Hindi madaling ibigay lahat para sa atin, bigay natin ang lahat sa Diyos. Pero kapag naibigay natin ang lahat sa Panginoon at buong-buo ang puso natin sa pagsunod sa Kanya, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para maging masaya tayo sa ating pagsunod sa Kanya. At yun yung lagi nating hinahanap. Mga kapatid, sa buhay natin sa mundong ito, ang lagi lang nating hinahanap araw-araw, paano magiging masaya. Diba? Wala ka naman sigurong ibang hahanapin sa mundong ito na sabi mo, gagawin ko to para maging malungkot ako. Wala. Araw-araw, ang hinahanap mo lang paano ka magiging masaya sa buhay. At wala kang makikitang kaligayahan na hihigit pa sa kasiyahang ibibigay ng Diyos kapag lagi kang sumusunod sa Kanya. Yun yung tunay at malinaw nating kasiyahan na pwede nating matanggap araw-araw. Kapag lagi kang sumusunod sa Panginoon, ang Diyos mismo ang magbibigay ng kasiyahan sa buhay mo. Minsan nga, unexpected pa dumating. Minsan nga, may mga masayang mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin inaasahan. Pero sasabihin lang sa atin ng Panginoon, yan yung bunga ng pagsunod mo sa akin. Yan yung bunga ng kabutihan na ginagawa mo sa iyong sarili at sa iyong kapwa.
Dumadating na lang yan sa buhay mo na hindi mo inaasahan kasi alam ng Diyos, dapat maging masaya ka habang sumusunod ka sa Kanya. Kaya lagi niyong iisipin, pag naghanap ka ng kaligayahan sa buhay, walang ibibigay na hihigit pa kung hindi ang kasiyahang kayang ibigay ng Diyos. At matatanggap mo lang yan sa tuwing alam mo sa iyong sarili, sumusunod ka sa aral, turo at utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, sana ito yung tandaan natin ngayong linggong ito. No? Simula ngayong linggong ito, ngayong araw na ito at itong papasok na buong linggo, lagi mong isipin, paano ba ako makakasunod sa Panginoon? Paano ba ako susunod sa Diyos? Handa ba akong magsakripisyo? Handa ko bang tanggapin ang Panginoon kahit minsan mahirap? Handa ko bang i-prioritize ang Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko? Kahit na may mga invitations, appointments, at kung ano-ano pa, kaya ko bang laging uunahin ang Diyos? Kasi kapag nakikita ng Diyos na lagi siyang nauuna sa iyong buhay, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para maging masaya ka sa buhay. Yung kaligayahan, yan lang ang tanging hinahanap natin araw-araw. At sana, laging nagmumula sa Diyos ang kaligayahan ng ating buhay. Kaya sa araw na ito, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sa bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos, ang hamon at tawag sa atin, sumunod tayo sa Kanya. At sa tuwing nakasusunod tayo sa Kanya ng buong puso, magpasalamat tayo. Dahil lagi tayong sinasamahan at tinutulungan ng Diyos na manatili sa Kanya para ang ating buhay ay tunay na laging nauuna ang Diyos. Kaya huwag niyong kakalimutan lagi yung pinapaalala ni Tita Del sa inyo. Unahin lagi ang Diyos at wala nang iba. No? Laging nasa una at lahat ng susunod dyan, maaaring secondary, pero laging nauuna lagi ang Panginoon. Kaya sa bawat paggising nyo sa umaga, uunahin nyo lagi ang Diyos. Magdadasal na kayo agad. Hindi yung tipong pagkagising sa umaga, nakapikit pa yung cellphone niya, kinakapahan ng ganyan sa kama. No? Kasi una gusto, pag dinumulat dapat ko ano yung chat ang makita agad. Hindi. No? Sana pagdilat ng mata ninyo, ang una nyong gagawin, magdasal. Kasi gising ka na. Binuhay ka ulit ng Diyos. Kaya walang ibang dapat kang magpasalamat kung hindi sa Diyos. Kasi nagising ka. Pwede namang hindi ka magising na eh. Dahil hawak naman ng Diyos ang buhay mo. Pero dahil nagising ka, ibig sabihin lang, unahin mong magpasalamat sa Panginoon. At sundin mo ano ang mga bagay na inuutos ng Diyos sa iyo sa buong maghapon. Kasi pag tulog mo ulit sa gabi, hindi mo na naman alam kung magigising ka bukas na umaga. Pero kapag nagising ka ulit bukas na umaga, uunahin mo ulit magpasalamat sa Diyos. Kaya araw-araw, wala tayong ibang dapat gawin kung hindi unahin ang Diyos sa ating buhay. Amen. Tumayo tayong lahat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.